Thank you, Kuya Mark. Anong pagkakaiba, Kuya Mark, ng unlawful publication dito naman sa fake news? Okay, ito yun, MJ, kasi na yung mga tao, mga kababayan po natin, narito, ano ba yung tinatawag na unlawful publication, ano ba yung tinatawag na fake news? Ito yun, hindi lahat ng unlawful publication, fake news. Hindi lahat ng fake news, unlawful publication. Yun yan. Bakit? Because in unlawful publication, hindi lang mere inaccuracy ang kailangan. May mga elemento ng batas na kailangang sundin para maging illegal ang ginagawa mo. I repeat, pinsan ang fake news, minsan maging unlawful publication, but hindi not all the time na maging unlawful publication ang fake news. Kasi may mga pagkakataon na fake news siya, but hindi siya unlawful publication. Bakit? Kasi in unlawful publication, may requirement. Hindi lang fake ang news. Kailangan it will endanger public order, it will cause damage to the interest of the state. So ibig sabihin, kung may inaccuracy lang yung pagsasabi mo dyan sa news mo, hindi ibig sabihin unlawful publication yan. Kailangan it may cause panic, public panic. It will endanger public order. Wala nang order kasi it will cause kaguluhan or it will cause damage to the interest of the state. Yun ang pagkakaiba ng fake news from unlawful publication. Oo, kasi may mga misconceptions, Kuya Mark. Alam mo naman, pag lumalabas sa mga isyong legal, marami ring mga kababayan natin na naging attorney din, kahit hindi. Dami ngayon yung issue ngayon ni Jason sa Eric Celis, daming naging abogaduhan or MA. MA. Murag attorney. Murag attorney, dami dyan sa internet ngayon na dami ng mga legal opinions about sa kaso nila. Kasi very interesting naman ang kaso. In fact, umabot na siya sa international news, sa CNN, sa Fox News sa Amerika because of these issues about the freedom of press and freedom of expression and yung pagkakamali ng warrant of arrest. Sir Mark?